year 29. Okay, ang tanong ngayon mga kapatid, ano yung equivalent ng second month na year na doon umakyat si Kristo? Ano yung equivalent mga kapatid? Okay. Now, tingnan natin, anong buwan? Anong date? Now, kanina mga kapatid, ang buwan, nakuha na natin year 28. Diba? Or year 29 kasi sunset na. Sa 2026 mga kapatid, yung year 29 na yon or year 28 na yon, ano yung equivalent nun sa atin sa taong 2026? Okay. Ito yung mga kapatid. Year 28. Sa kanilang kalendar, sa mga audio. Yung equivalent sa atin ito mga kapatid is Friday, 15 May. May 15, Friday. Pero dahil gabi babalik yung ating Panginoong Diyos, Sabat na. Diba? Sabado na. So kailan babalik yung ating Panginoong Diyos? Ito yung conclusion mga kapatid. Okay. Year 28 in the year 2026 is May 15, Saturday, midnight. Pag sinabing midnight, mula alas 9 hanggang alas 11:59, doon babalik yung ating Panginoong Diyos. Yan. So, nakita natin yung kanilang video na bakit pala sila nakapunta doon sa year 28 dahil sa 40 days. No? Kasi sabi kasi sa Acts 1 verse 3, Acts chapter 1 verse 3, to whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days. So, pagkatapos nung resurrection ni Jesus Christ, magbilang ka ng 40 days, dun yung pag-akyat niya. Yun, yung araw na yun, pagkatapos ng 40 days, yung araw na yun, yun yung pangyayari sa Acts 1:11 na umakyat si Jesus Christ sa langit. Diba, nakita natin yung video niya kanina, nagbilang siya. Nagbilang siya ng 40 days. Nag-start siya ng pagbilang. Saan siya nag-start? Dito siya nag-start sa ito. Kasi, in-explain niya to kanina eh. Ito yung explanation niya kanina. Feast of the Passover, ito, Nisan 14, Wednesday to. Tapos, Thursday, Feast of the Unleavened Bread. Tapos, Friday, dito siya, si Jesus Christ, namatay. Ipinako sa cross dito sa Friday. Kaya nga, di ba, yung mga Katoliko ngayon, meron silang, yung tawag doon? Biyernes Santo. Diyan, pinako si Jesus Christ sa Friday. Tapos, Sabado, nasa himlayan si Jesus Christ. Tapos linggo, nabuhay muli si Jesus Christ sa linggo. Ito Sunday. Nag-start yung pagbilang niya ng 40 days dito na sa Monday. Ito yung number nila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapos pinako si Kristo. 12. Isa, ito, 13, 14, 15, hanggang sa 40 is Friday. Year 28 sa kalendar nila noon, sa atin ngayon is Friday. Kaya sabi nila, Friday daw si Jesus Christ umakyat sa langit. Pero daw, dahil sinasabi doon sa Acts chapter 1 verse 12 na Sabbath day's journey, Sabado daw yon. Kaya sabi nila, Friday daw yun ang gabi. Kasi ang sa Jewish kasi, sa mga Hudiyo, yung Biyernes ng gabi, Sabado na yan. Considered na Sabado na yan. So para magtugma din sa kanilang pag-intindi dito sa Acts chapter 1 verse 12. No? So sinabi nila na Biyernes ng gabi na yon. Para tumugma din dito sa kanilang pag-intindi sa Acts 1:12 na Sabbath day's journey, Sabado daw yun. Diba? Now, ang ating pag-aralan ngayon, ito, tungkol dito. Kasi tapos na tayo doon sa in like manner. Diba? Nakatunayan na natin doon na mali yung kanilang pag-intindi sa in like manner na kasama daw yung araw. Hindi naman kasama yung araw doon sa in like manner. So ito, pag-aralan natin ito ngayon kasi
mali yung kanilang pag-intindi sa verse 12 na about Sabbath days journey. Pag-aralan natin ito mamaya, anong ibig sabihin nito. Unahin muna natin itong tamang pagbilang sa 40 days. Diba? Kasi merong proper na counting na itinuturo ang Biblia when it comes sa 40 days na pagpakita ni Jesus Christ sa kanyang mga disipulo bago siya umakyat na langit. Okay, tingnan natin balikan natin sa pagbasa yung Acts chapter 1. Acts chapter 1 verse 3. Pakibasa nga sa Bisaya. Acts chapter 1 verse 3. Ngadto sa kangkinsa usab siya mismo mipakita nga buhi human sa iyang pag-antos pinagi sa daghang dili masayop nga mga pamatuod ingon nga nakita nila sa kapatan kaadlaw o nagasulti sa mga butang nga may kalabutan sa gingharian sa Dios. Okay. Ang Bible is specific, itinuturo sa atin na mag-start ka mag-count sa 40 days. Kailan? Anong sabi sa teksto? Being seen of them 40 days. Nakita nila siya, si Jesus Christ, sa loob ng 40 days. Ibig sabihin, yung pag-start natin ang mag-count yung 40 days sa araw na nakita nila si Jesus Christ. Diba? Napakasimple naman kasi intindihin yan. Oh, diba? Anong sabi sa teksto? To whom also he showed himself alive. Pinakita niya yung kanyang sarili na buhay siya after his passion. Oh, mula nung namatay siya, tapos nabuhay siya muli. By many infallible proofs, being seen of them 40 days. Nakita nila siya sa loob ng 40 days. Ibig sabihin, yung starting point ng 40 days, doon sa araw talaga na nakita nila si Jesus Christ. Di ba? Anong araw ba nila nakita si Jesus Christ? Anong araw nila nakita si Jesus Christ? The first day of the week. Right after ng kanyang resurrection, nakita agad siya, nagpakita agad si Jesus Christ sa kanyang mga disciples. So it should be nga, ang counting ng 40 days, mag-start ka sa Sunday. Kasi doon nila nakita si Jesus Christ eh. Doon nag-start, right after na siya ay ma-resurrect, doon, sa araw na yun talaga, first day of the week, Sunday. Diba? Doon ka mag-start ng counting ng 40 days. Pero sila, saan sila nag-start mag-count? Dito na sa Monday. Ha? Monday na sila nag-start ng counting eh. Ayan oh, Monday. So yan yung number 1 nila. O, Resurrection Sunday. Tapos, ito, Resurrection nila Sunday. Tapos Monday, ito nag-start yung 1. So it should be, ang 1 dito sa Sunday ka dapat mag-start. Diba? Kasi dyan kasi nagpakita si Jesus Christ eh. Tingnan natin yung Bible ha. Tingnan natin yung infallible proofs. Diba? Sabi sa Acts chapter 1 verse 3. Infallible proofs. Tingnan natin. Mark chapter 16. Tingnan natin anong araw nagpakita si Jesus Christ. Monday ba or Sunday? Mark chapter 16 verse 9. Mark chapter 16 verse 9. Karon sa diha si Jesus nabanhaw na sa sa unang adlaw sa semana. Siya mipakita pag-una ngadto ni Maria Pagdalena. Gikan kang kinsa siya nakapagawas og 7 kay ayawa. Okay. Sino yung unang tao na kung saan doon nagpakita si Jesus Christ? Is Mary Magdalene. Kailan? Now when Jesus was risen early
the first day of the week. Nabanhaw, nabuhay muli si Jesus Christ kinaumagahan ng linggo. Araw ng linggo. Early in the first day. Kailan ba pumunta silang Mary doon sa himlayan ni Jesus Christ? Early din. 'Di ba? Very early in the first day of the week, Mary Magdalene. Kung basahin natin ang verse 1 and verse 2. Mark 16 verse 1 and verse 2. And when the Sabbath was past, 'di ba? Lumipas na yung Sabbath. Ano ba kasabot ng Sabbath? Sunday, 'di ba? Mary Magdalene and Mary, the mother of James and Salome, had brought sweet spices, and that they might come and anoint him. Tapos sa verse 2, and very early in the morning, the first day of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun. So, ibig sabihin, nung early in the morning sa Sunday, doon na banhaw, doon na buhay muli si Jesus Christ. Doon din na tayong pumunta si Mary Magdalene. At saka itong isang Mary na mother of James and Salome. Dalawa sila pumunta doon. Ha? Dalawa silang pumunta doon. Tapos, doon nagpakita si Jesus Christ sa kanilang dalawa. So verse 9. Yun yung first encounter ng tao in the person of Mary Magdalene doon sa newly read Jesus Christ from the dead. Si Mary, siya yung una nakakita ni Jesus Christ. Anong araw? Very early Sunday. So Domingo, dito ka dapat magpunag ihap sa 40 days sa Domingo. Anong dito maka sa Lunes? Ha? Kaya tingnan pa natin yung teksto.